Do you really want to change your financial life this 2025? Then this video can help you. So for me this is an experience and opinion lang po. And kung pwedeng makatulong din sa inyo, then apply it to your life. Effective naman po siya para po sa akin. So number one that I do is learn to manage our finances. Yung simple lang, salary minus savings equals expenses. Your savings can help you po kasi kung paano ka pa magkakaroon ng another source of income kung dun yung ilalagay yung savings. Yung iba po kasi nag-iipon lang po sila para po makabili ng something or makapag-travel. So, iba-iba po tayo ng situation at iba-iba po tayo ng inaasam and desire. Saving can create your emergency fund, your retirement fund, or pwedeng ipang business or ipang negosyo pa para magkaroon ng other source of income, diba? Para madagdagan rin naman yung salary na natatanggap po natin every 15th and 30th. So for me, how can I handle my money? Because I'm not already an employee. I'm not expecting a 15th and 30th salary. This time is commission-based na po kasi ako, performance-based. Kung meron tayong napagbentahan, meron po tayong commission. So, I'm a freelancer now and I really love it. Kasi meron din tayong natutunan dito sa selling. For me, paano ko ba hinahandle yon? Kasi minsan kapag commission-based yan, minsan malaki, minsan maliit, minsan wala. So, kung walang benta, walang commission, walang sahod. Ganun lang po yun. So, performance-based. How did I handle that? For almost mga kailan po ako nag-resign that was July 2024. So, meron na pong 6 months na nag-freelance po tayo and thankfully, thank God, kasi nairaos naman natin yung ating mga expenses. Siyempre, meron din tayong binabayaran na utang pa. Nagkaroon po ako ng utang dahil meron po tayong biniling lupa. So, at least, merong napuntahan yung inutang natin. So, that's how I manage my money last 2024. And I hope sa mga employees out there na nanonood or OFW or freelancer na kagaya ko din is number one na kailangan natin i-manage is our finances. Without managing or good managing your finances will lead you into disastrous or can destroy your financial life. Kasi kapag nasosobran po natin ang paggastos, hindi po natin nababudget or lahat po kasi is hindi natin namamalayan na saan na napupunta ang ating mga kinikita, then the more na ganyan ang nangyayari po sa atin, the more na hindi po tayo nag-improve. So number 2 in how can we improve our financial life is change our mindset. Change our negative mindset into positive mindset. Minsan, affected po talaga ang ating mindset. Kapag negative yan, negative din yung lalabas na action po natin. Negative din po yung resulta. Kailangan natin magbasa-basa ng mga libro na pwedeng makatulong sa ating financial life and even in our growth. Number 2, kailangan din natin iwasan yung mga Facebook na pwedeng mga negative na nababasa natin or nakikita natin sa Facebook or any social media platforms. And number 3 na kailangan natin para mag-change ang ating mindset is kailangan natin iwasan na mag-isip ng mga negative. Paano ko po naiwasan yung overthinking and yung mga negative thinking is every morning nakikisali po ako ng Taibo or any exercises na pwedeng makatulong din sa ating mindset. Kasi the more kasi na wala tayong ginagawa, the more po na nagkakaroon ng overthinking or yung mga negative thinking sa ating mindset. So yun yung mga iba pa pong pwede nating magawa para po magbago rin ang ating mindset from negative mindset to positive mindset. Sabi nga nila, if we really want to change them, nag-uumpisa po yan sa atin din. Number 3, to change our financial life is magbayad ka ng utang mo. Kumusta naman ang pagbabayad mo ng utang?
consistent ka bang magbayad or hindi? Yun ang tanong. Kasi kapag hindi ka po consistent or hindi ka po matras ng inyong pinagkakautangan, ay hindi ka po talaga mag-grow personally. We really need to pay our debt para hindi po yan magkaroon ng interest or penalty kasi ikaw rin naman magbabayad niyan. Isa din po kasi yan na nagpapahirap po sa atin, yung utang talaga. Kasi the more you are delayed, the more po na nape-penalty ka, the more na lumalaki po yung interest, and imbes na yung principal or yung talagang inutang mo lang ang babayaran mo, meron pang naidagdag. So, maghihirap ka po talaga dyan. So, yun lang po ang pwede natin ma-share ngayon. I hope meron po kayong natutunan, and that's it.